Pangalawa, mandate. Sabihin natin mandate. Mandate. Tagalog, mandato. Command issued by a ruler. Ang kahulugan ng mandate, ito'y utos ng isang ruler o isang hari. Command na ibinigay ng isang ruler. So meron tayong command from the king, from our king. Meron siyang mandate sa atin. Another, seek. Ang kahulugan ng seek ay, ano? Pursue with vigor and determination. So merong diligence na kailangan. Meron akong nilagay dito. Pursue with vigor and determination. The idea is that, or a diligent, unceasing search until the object of the search is found. Hindi ka titigil hanggang hindi mo nahanap yung hinahanap mo. Yun ang kahulugan ng seek. Meron pa. Sumunod. To study, to know how, to explore, and to learn. Tandaan natin yung mga definition yan. Pag-aralan, alamin kung paano i-explore. At dapat nating matutunan. Learn. Yan ang kahulugan ng seek. At the last term natin, yung sinasabi natin kingdom. Ang kahulugan ng kingdom, the governing influence of a king over his territory or tinatawag na domain. Impacting it with his personal will, purpose, and intent, producing a culture, values, morals, and lifestyle that reflect the king's desire and nature for his citizens. Yun ang kahulugan ng kingdom. Rulership ng isang hari na may impluensya sa kanyang nasasakupan. Ito'y iniimpluwensyahan ito'y naiimpluwensyahan niya sa pamamagitan ng kanyang will, personal will, ng kanyang layunin at ng kanyang intensyon. Na kung saan ito'y magbubunga ng kultura, bubunga siya ng moral, o minsan, ang tawag doon? Moral. Sa moral. And lifestyle that reflect na kung saan ay makikita yung nature at saka yung desire ng hari sa kanyang nasasakupan. Yun ang sinasabing kingdom. Kaya kapag kingdom of God, yung impluensya ng hari sa ating buhay na magre-reflect yung kanyang nature, merong impluensya sa ating buhay. Yung paghahari ng Diyos, hindi siya basta-basta nag-ahari lang, kundi ito'y merong impluensya sa buhay natin at merong nangyari sa ating buhay. Nakuha po natin? Okay. Punta tayo sa ating mga pag-aralan. Matthew chapter 6 verse 33 yung ating focus. But seek first. Nakuha natin? Yes. Kung ano yung sinabi ni Jesus, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, hindi ito suggestion ng Lord. Hindi, tandaan niyo, hindi ito suggestion. Sabihin natin, hindi ito suggestion. Suggestion. Ito ay no? Ito ay command. Ito ay mandate na inisyo ng hari sa kanyang citizen. Seek first. Makikita natin sa una, go. Number 1, the divine command, seek. Bilis natin. Sabihin natin, seek. Ano ang kahulugan ng seek? Pursue. To know how. To learn. Study. Okay? To know how. Alamin mo. Those who seek will find. Seek and you will find. Knock and the door will be open. Tama? Yes. Kapag hinanap mo, matatagpuan mo. So hindi sinabi ni Lord, laro tayo ng hide and seek ha? Namin mo muna, bago mo makita doon, learn how to operate in the kingdom. Bakit nandun yung susi? Yes. Nandun yung sikreto. Kapag natagpuan mo yung susi, wow! Then, meron ka na ngayong
Sabihin natin, access. Access. Ano sa Tagalog ang access? Ha? Meron kang ano? Meron kang access. Kung ako lang ang may susi sa pintuan na ito, sino merong access? Ikaw. Ako lang. Bakit? Ako lang ang may susi. Pero kung lahat tayo may susi, sino may access? Lahat. Lahat tayo may access. Sa Kingdom of God, mga kapatid, lahat tayo ay binigyan ng kaalaman kung paano malaman yung mga sikreto at binigay sa atin yung mga susi. Yes. The key to this is the knowledge to this kiss. Ang susi sa mga susing ito ay yung kaalaman sa mga susing ito. Yes. Nakuha nyo? Yes. Masusundan nyo po ako? Yes. Kasi kung hindi ko alam kung saan, para saan itong susing ito, useless. Hindi ko magagamit at hindi ko mararanasan at hindi ako makakapasok. Wala akong access. Bakit? Hindi ko alam. The greatest enemy of mankind is not Satan. Ignorant. Innocent. Sabihin natin, ignorance. Yeah, ignorance. Ignorance. Ang remedy ng Lord sa ignorance ay knowledge Yes. and understanding. Ibinigay ng Lord sa atin yung keys of the kingdom. But the problem is, kulang pa yung kaalaman. Pero kapag nalaman mo at na-discover mo na ito palang susing ito ay para sa pintuan na yon, pwede kang mag-access. Yes. Lord, bakit hindi namin na-cast out ng demonyo? Sabi ng mga disciples, lumapit sa kanya, Lord, bakit? Pasimple pa yung mga disciples. Sabi, Lord, bakit? Ikaw isang bulong mo lang. Lumayas. Pero kami bakit hindi namin na-cast out? Hindi lumayas sa amin. Ibig sabihin, hindi kaya ng powers namin. Ano sabi ni Jesus? Because of your unbelief. And by this, sabi ni Jesus, di ba? By prayer and fasting. Tinuro ni Jesus kung ano yung key. By prayer and fasting. Nung tayo mga relihiyoso pa, ginagamit natin itong prayer and fasting na ito para makuha natin yung gusto natin. Tama ba ako? Yes. Nagpa-fasting tayo ng 3 days. Hindi tayo kumakain, pinaparusahan natin yung katawan natin. Para ano? Para marinig tayo ng Diyos. Meron tayong hinihingi. Hindi, pag-fasting mo lang yan. Para sagutin ka ng crush mo, pag-fasting mo yan. Mali na yung motibo. Gusto mong makuha yan, ipag-fasting mo yan. Mali! Hindi yun! Hindi yun ang knowledge sa prayer and fasting! Bakit ka nagpipray? Bakit ka nagpa-fasting? Sabi ng salita ng Diyos, para marinig ninyo ang aking tinig. Kaya ka nagpa-fasting para marinig mo yung boses ng Diyos, hindi para marinig ka ng Diyos. Ano tinuro ng reliyon? Para marinig ka ng Diyos, mag-fasting ka. Ginawa na natin yan eh. Pagkatapos natin mag-fasting, lumakad tayo sa daan, nag-cast out tayo ng mga demonyo. Diba? Naranasan mo po yan, sinubukan ko yan, ginawa ko yan. Kainitan ko, bagong born again ako. Tinuro sa akin ng pastor ko, mag-fast ka, mag-fasting tayo. Hanggang nangayayat na ako sa kakapasting. Dati wala akong dyan. Mga kapatid, meron akong 6 packs. Lux. Wow! 6 packs of pandesal. Nagbaon ko. Bakit kasi kakapasting? Hindi dahil gusto kong marinig ang Diyos. Hindi dahil wala akong makain. Kaya ako nagpa-fasting. Tawag doon for fasting.
Force fasting. Ba? Pumupunta ako sa ilalim ng underpass ng Loton. Ang daming demon possessed doon. On that time, way back 1985. Kung saan walang taong dumadaan sa lugar na yun. Bakit? Ang baho, ang panghi, ang dilim, ang lahat ng nakatira doon, yung mga demon possessed, mga taong walang damit, nakabalot ng plastic,